Sino nga ba ang nararapat na mamuno sa Iran? May ilang mga nagsasabi na ang Iranian Supreme Leader ay ang tunay na may malasakit sa Iran dahil matapang umano nitong nilalabanan ang impluensya ng Amerika na di umano ay nagnanakaw ng likas na yaman ng bansa nila. Samantala ang ilan naman ay nagsasabi na ang pamumuno noon ng Pahlavi Dynasty ay maituturing na mas mainam kaysa sa pamamahala ng Supreme Leader ng Iran. At upang mabigyan natin ito ng pinakamalinaw na kasagutan, ay babalik muna tayo sa panahon ng pamamahala ng Qajar Dynasty kung saan ang huling siya o hari ng dinastiyang ito ay pinamamahalaan lamang noon ng 11 taong gulang na si Ahmad Shah Qajar at ang kanyang pagkakaupo ng maaga sa trono ay dulot ng pagpapatalsik sa kanyang ama na si Muhammad Ali Qajar dahil sa pagtatangka nitong buwagin ang parlamento ng pamahalaan nila, kung saan ang parlamentong ito naman ay naitatagpa sa pamumuno ng kanyang ama na si Muzaffar al-Din Qajar upang bawasan ang absolute power ng hari. Kaya't sa madaling salita, ang ama ni Ahmad Qajar ay tutol sa parlamento kung saan ang kanyang lolo naman ang naging tagapagtatag nito. Kaya't pinili ng parlamento ang 11 taong gulang pa lamang noon na si Ahmad Qajar na pumalit sa kanyang ama bilang hari dahil malinaw na sa murang edad nito ay mas mananaig ang kapangyarihan ng parlamento sa bansang ito at dahil sa murang edad ng hari ay mas lumaganap ang korupsyon na naging daan upang lalong mangibabaw ang impluensya ng Russia at Britanya sa bansang ito. Dahil sa kanyang panahon, sinasabing mas naging legal ang pag-aari ng mas maraming lupain at kumpanya ng Russia at Britanya sa bansang ito. Kaya naman noong mga panahong ito ay naging matunog ang pangalang Sayyid Zia al-Din Tabatabai, isang political writer na nagsisiwalat ng korupsyon at kahinaan ng kanilang pamahalaan na sinuportahan naman kalaunan ni Reza Pahlavi, isang mataas na opisyal sa militar ng Iran na nakakuha ng maraming suporta sa kapwa niya mga sundalo, mga negosyante at ilang mga miyembro ng parlamento, kabilang na ang suporta ng Britanya upang mas mapalakas pa nito ang kanilang impluensya sa bansa kumpara sa Russia. Kaya naman ang magsagawa ng kudita si Reza Pahlavi noong panahong ito ay hindi na nagkaroon pa ng labanan sa pagitan ng dalawang kampo hanggang taong 1925 ay tuluyan ng naging siya o hari ng Iran si Reza Pahlavi. Subalit noong 1941 dahil sa nagaganap noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nabahala ang Soviet Union at Britanya na suportahan ni Pahlavi ang Germany dahil ayon sa kasaysayan ng pamumuno ni Reza Pahlavi ay nagkaroon ito noon ng ugnayan sa ibang mga bansa gaya ng Germany sa layuning palakasin ang sandatahan at ekonomiya ng Iran upang mabawasan ang kapangyarihan ng Soviet at Britanya sa Iran. Kaya naman labis na nabahala ang Soviet noong panahong ito at sinalakay nito ang Iran upang pababain sa pwesto si Reza Pahlavi. Kaya naman pinalitan siya sa pwesto ng kanyang anak na si Muhammad Reza Pahlavi sa pag-asang mananatili ang bansa sa panig ng Allies. At dahil nga dito ay unti-unting mas naging malapit ang ugnayan ng Iran sa US, kung saan matapos naman ang World War II ay nagkaroon naman ng Cold War sa pagitan ng US at Soviet Union. Kaya naman muling naipit ang Iran sa banggaan ng dalawang makapangyarihang bansa. At dahil sa pagnanais noon ng punong ministro ng Iran na mabawi ang oil industry ng bansa laban sa Britanya, ay nabahala naman si Pahlavi na mawalan sila ng suporta mula dito. Lalo pa at ang Britanya ay malapit na kaalyado ng US, kaya tinutulan ni Pahlavi ang isinusulong noon ni Mossadegh na sinuportahan naman ng US at Britanya. Kaya naman nanatili sa posisyon si Pahlavi bilang siya o hari na naging daan naman sa pagpapatuloy ng modernisasyon noon sa bansang Iran. Gayunpaman dahil sa laki ng bansang ito ay hindi pa ganoon kabilis dumami ang mga trabaho, lalo pa at nagbabawi pa lamang ang mga bansa noon matapos ang World War II. Kaya naman nanatili ang kahirapan noon, hindi lamang sa Iran kundi sa buong mundo. Subalit mas nakikita ito ng mga Iranian bilang kagagawan ng mga Amerikano at iniisip na kung nagtagumpay si Mossadegh na mabawi ang oil industry ng bansa ay hindi sana umano dumaranas ng kahirapan ang mamamayan ng Iran. Kaya naman dahil dito ay lumawak ang oposisyon sa Iran na kalaunan ay naging daan sa pagkakaroon ng revolusyon noong 1979
na pinamunuan ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. At dahil sa pagkatalo ni Mohammad Reza Pahlavi ay napilitan silang lisanin ng Iran kasama ang kanyang pamilya, at sa ilalim ng pamumuno ni Ayatollah Ruhollah Khomeini ay tuluyan na nitong binawi mula sa Britanya ang akses sa oil industry sa bansa nila, at dito nga ay naganap ang kinatatakutan noon ni Pahlavi dahil sa sapilitang pagbawi ng Iran sa mga dayuhang pag-aari sa bansa ay nawala ang suporta ng US at Britanya sa kanila. Kaya't kung naghihirap noon ang Iran, ay mas lalo pa itong naghihirap sa kasalukuyan. Bukod pa riyan ay mas naging malala at istrikto ang kanilang pamahalaan, lalo na pagdating sa mga kababaihan. Bukod pa riyan ay hindi maitatanggi sa kanilang mga gawa na nais nilang pagharian ng buong Middle East upang tuluyang burahin ang impluwensya ng US sa rehiyong ito. Malinaw kasi ang paniniwala ng Iranian Supreme Leader na ang rehiyong ito ay nakalaan lamang para sa Islam, kaya't ang hindi mga Muslim ay kinakailangang sumunod sa kanilang mga patakaran. Bukod pa riyan, kahit pa ang ilang Muslim ay kanilang pinaghihigpitan kung magkaiba ang paniniwala ng mga ito sa paniniwala ng liderato ng Iran sa bansang ito. Ganito kahigpit ang pamahalaan ng Iran sa pamumuno ng Iranian Supreme Leader, kung saan ang mga nagpoprotesta ay pinahihirapan. Gaya na lamang ng nangyari noon sa Isyapan noong 2014, kung saan ay binuhusan ng asido sa muka ang maraming kababaihan sa bansang ito dahil lamang sa hindi tamang pagsunod sa tamang pagsusuot ng hijab. Ngayon, isipin natin halimbawa, ang Middle East ay pinaghaharian ng Iran sa pamumuno ng Iranian Supreme Leader. Ibig sabihin, kung hindi na makikialam ang US sa rehiyong ito, ay wala nang magagawa ang sinuman sa bansang ito para magreklamo. Magagawa na rin ng Iran na pasunurin ang lahat ng tao sa bansang ito, at kapag ito ang nangyari ay mas magiging madali para sa China ang pakikipagkalakalan sa bansang ito, habang pinalalakas ng dalawang bansa ang kani-kanilang sandatahan na kalaunan ay maaaring sumalakay sa mga Amerikano. Ngayon, hihintayin lang ba ng US na mangyari ito? Siyempre hindi. Ito ang malinaw na mga dahilan kung bakit patuloy na sinusuportahan ng US ang maraming bansa sa mundo upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang bansa laban sa mga ambisyosong mga ruler ng bansa sa mundo. At kahit ang maliit na bansa ay ginagawa ito, kung saan ang halos lahat ng bansa ay nakikipagkooperasyon sa bawat isa upang mapanatili ang magandang relasyon sa maraming bansa sa mundo bilang pagpapahalaga sa karapatang pantao. Subalit hindi natin maiaalis ang kompetisyon para sa pandaigdigang liderato, dahil kung walang mamumuno ay wala ring makapipigil sa mga nais manggulo ng kaayusan sa ating mundo. Ito ang dahilan kung bakit natural na palaging nasasangkot sa maraming kaguluhan ng mga Amerikano. Tama man o mali ang ipinaglalaban ng mga ito, kaya't hindi man natin matukoy kung sino ang pinakamabuting leader sa bawat bansa sa mundo, ay madali lamang nating mapagtatanto na ang Iranian Supreme Leader ay hindi kailanman maituturing na mabuting leader sa bansang ito, dahil ang kanilang pamunuan ay nabuo dahil sa maling impresyon sa mga Amerikano, at dahil masyadong marahas sa sangkatauhan ang mga batas na ipinatutupad nito, at kahit pa ang pumalit sa kanya bilang Iranian Supreme Leader ay ipinagpapatuloy lamang ang nasimulan nito. Kaya't hindi kailanman magiging mabuti ang Iran sa pamamahala ng mga ito.